Paulit-ulit tayong pinapasakay sa tiyubibo ng mga magkasanib na puwersang ito ng mga politiko na mga ipokrito at mapagpanggap. Tinutukoy natin dito sino pa, kundi itong mga pinklawan na alam natin na nakikipagsanib puwersa, hindi naman para talaga kampihan si Marcos. Hindi para lamang din magpalago at muling magpalakas ng alyansa nila kung ilang beses na inilampaso, inilagmak at pinaghampasan sa apat na kanto ng mundo ng politika sa Pilipinas sa pamamagitan nga ng Duterte. Ang malungkot na sinapit nila, lalo ng mga politikong dati talagang mga higanti. Abot-abot yung kanilang kapangyarihan at pamayagpag ng panahon nila. Pero nang dumating nga isang Duterte, ito yung kanilang tinamasa. Kaya hindi nga nila matanggap na ang pangyayaring ito, yun ang magdudulot sa kanila ng hindi matapos na mga hinagpis. At dahil nga dito, dahil hindi ito matapos, lahat ng bagay, gagawin nila. Gagawin nila para muling bumango, makabawi at makilalang tao na tanggapin na sila talaga yung legit at talagang yung may ginagawa sa tao. Pag-uusapan natin yan bago ang lahat ay magandang araw po sa inyong lahat. Katang Tambay po muling nagpupugay ng puhunan ni-logic ng buhay. Pa-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at subukan mong panoorin kung anong meron kay Makatang Tambay. Okay. At samantalang ganito ang nangyayari, ang tinatanggap naman ng mga loyalista lalong administrasyong Marcos na itong dilawan kasanib nga nila. Biro mo naman milyon-milyon yung kanilang lalabanan kung halimbawa man mag-iisa lang sila. Halimbawa kung bukod na atake yung dilawan, yung pinklawan, at hindi kasama yung Marcos, wala talaga silang silbi, wala talaga silang magagawa. Ganun din naman itong realista. Kung sila lang din naman ang atake sa Duterte, alam naman nila sila ay ilalampaso lamang. Dahil nga nalalaman din naman nila na hindi naman talaga si Marcos mananalo kung hindi nga sa Duterte. Sila nagpaplastikan lang sila dyan. Nakikita naman ninyo kung ano yung mga arsenal na pinuno nila ng mga atake, ng mga bala, ng mga kanyon para sirain yung Duterte. Pero pagdating sa dakong huli, nakita nyo naman yung pagtutol at pagrally, 1.7 million. Ang ayaw na babanggain nyo, tatalunin o patatalsikin ng Duterte. Yan yun. At ito nga mga nangangarap na ito na magsanib, parang ginagaya lang din nila yung idea na ginawa ng unit team. At pagpapaka sakali na kung paano nangyari noon na nag-32 milyon ang bawat boto nung magsanib yung Marcos at Duterte, ito rin yung kanilang ginagawa ngayong bali basihan na kung magsasanib sila ay malamang malampaso din ang Duterte kung dalawa silang magsasanib kahit pa ito ay plastikan lamang, kahit pa ito ay kunyari lamang. Ganyan yung ating basa rito sa mga kinikilos ng mga ito. Ba't di natin malalaman? Manood ka sa may mga pangalan din mga vloggers ng dilawan. At wala silang ibang pinupunto sa bawat vlog nila kundi mag-away yung Duterte. Talagang binabatusan niya. Sa bawat vlog nila isisingit parati yung pambubuyo o pambabatos na bilang pagpapalakas loob o pagtutulak sa gobyerno. Talagang labanan na itong Duterte. Sinasabi ng mga vloggers na ito ano pang ginagawa mo? Lahat na sinasabi sa inyo ng mga Duterte. Ba't hindi nyo patuloy ang putulin ang sungay nito? Kayo ang nasa kapangyarihan. Mga ganyan, hindi natin isang bis lang itong naririnig o nagiging naratibo ng bawat vlog nila. Gusto nila talaga mag-away at samantalang inaatake nila yung Duterte. Ipinapakita naman nila sa vlog na akampi nila si Marcos. Kahit pansamantala lang. Alam naman natin ipokrito dahil pag minsan naman ibabatikusin nila. Nakita nyo ba yung ginawa ng Makabayan Black? Itong mga makakaliwa. Ang ganda ng mga pagkakampihan nila nitong hearing nung isulong yung Quadcom at saka yung tungkol sa
Idinaos na hearing dyan ni Congressman Chua sa kanyang committee, yung public accountability. Katulong dito ang Makabayan Black at saka itong buong kongresong ito. Alam natin yung kanilang mga binubuo rito, yun nga makakuha ng grounds para impeach nga ito si VP Sara. Pero nung nitong huli, na ito nga ang naging resulta, na tuluyan lang nalibing, namatay at nalibing yung impeachment na gustong-gusto nilang buuhin sa mga investigasyon na ginawang yan. Mismo si Congresswoman Franz Castro, binabatikos na yung gobyerno, si Marcos. Na sabi niya 63% ang nagsasabi sa mga Pilipino na sila ay mahirap sa panahong ito. At sabi nga niya natitiis ng gobyerno ito na walang ginagawang hakbang at pagkilos para lutasin ito. Dito nakikita natin na kunyari lang sila magkakampi, samantalang may gusto silang kunin na maaaring ipandurog sa Duterte. Nakikisanib sila. Pero ang katotohanan ayaw nila talaga kay Marcos. Kaya nga ito, ginagawa lang nilang isang idea, unit team na ginawa. At samantalang kung dalawa sila, ganun ang kanilang iniisip. Magsasanib sila pansamantala, dilawan at yung loyal. Malamang ay mapapabagsak nila yung Duterte dahil wala itong magiging kakampi. Dahil kalaban nga nito ang Marcos. At ito yung gusto nila mangyari, pinagsasabong sa bawat vlogs nila. Ganito parati pinibigyan din. Lalo na ito papangalanan ko na. Lagi ko pinapanood itong abogado na ito, dilawan ito. Si Atty. Ricky Tumoturgo. Ganyan pa natin ang ganyang ginagawa. Nakita naman natin sa rally nga, nagsasalita din ito. Sa rally ng mga loyalista. Nasabi nga niya, magkaisa sila pag yung mga usaping West Philippines at saka sa ICC at saka yung war on drugs. Magkakampi sila. Pero alam natin kahit man alin dito, pag sa totoo lang na mawawala yung Duterte, hindi na nila ito tatanong yung utang na loob sa mga Marcos, sa mga loyalista kung sila makakabalik. Talagang kahit itong loyalista, susuwagin nila ito. Mga laro ng politika ng mga ito sa atin. Kaya nga, pag ako nga, dahil pare-parehas ko namang pinapanood at gusto nating maging transparent bago tayo rito nagdadadaldal at nagbibigkas din naman ng mga bagay na ating naririnig sa kanila. Ganyan yung ating nakikita sa kanilang lahat. Wala talagang mga kahusayan. Wala man lang mga brilliancy. Basta paulit-ulit lang, namamansin nyo ba yung mga kasong ginagawa nila? O yung ginagawang problema para sa mga Duterte? Nung alam nila na parang nagisarado yung usapin sa impeachment, ibinalik naman nila yung arrest warrant na ni Duterte na galing sa ICC. Alam naman natin na wala naman na ito talaga. Hindi na ito mangyayari pa. Ito ay mga imahinasyon na lamang ng mga katulad ni Trillanes at ng mga nakikisimpatya dito. Marami ito mga makakaliwa na nakikisimpatya dito pagdating dito sa Uplan-Tokhang yung war on drugs ni Duterte at sa mga sinasabi nga nila na AJK. Kakasanib sila dito. At nung tumatahimik sila pag may isang bagay na sa tingin nila baka ito magkaigi, baka ito ay magbunga, baka ito magkaroon ng resulta. Tumatahimik sila sa ICC, yung issue at sa war on drugs. Pero pag yung malpak yung isa nilang binuo, bumabalik ulit sila dito. Diyan natin nakikita yung talagang walang silbi ang mga naglalabas ng mga ito. Yung kanila kung baka sakali ay may maniwala. Parang ganun lang yung nakikita natin sa kanila. Sabi ko nga pinapasakay lang tayo sa isang tubibo, pinapaikot-ikot lang tayo. At bahala ka na kung ikaw ay maniniwala o hindi sa mga pambubudol ng mga itong waring hindi na matapos-tapos. Kung talagang gusto mong bumatikos at pumuna, pero ayusin naman yung bang lagyan naman ng relevant, lagyan naman ng kabuluhan. Hindi yung kahit alam mo na pumalpa ka na ron, sinasabi natin to, imaginein mo, nung pang nakaraang taon 2024, January ko ito nang pisang mapanood kay Trillanes, second quarter daw ng June ng taong yun, papatak na katapusan ng January ng ICC. Nakita nyo, 2024, February na ngayon 2025, nasaan? Ang putang inang ICC na yan. Ang nariyan yung kanilang mga
kabulukan na hindi nila kayang ihinto at itigil.